Nauwi sa barilan ang simpleng away ng dalawang magkakaibigan sa lungsod ng Caloocan. Sa iba namang pangyayari, isang dalagita ang biktima ng pang-hold up, arestado bang sospek. Si Mav Gonzalez, naka-alerto 24. Isang 17 anyos ang na-hold up sa C3 Road kagabi. Maswerte namang mga sugat lang ang tinamo ng biktima. Wala na po akong mga kasabay na tao. Bigla pong may mawak sa balikat ko, pinaharap po ko. Nung pagharap ko, nakita ko siya na meron nung tinutok sa akin, tapos pinitong hinihila yung bag ko. Pag-agaw ko sa kanya ng bag ko, nahila ko yung t-shirt na suot niya. At ang gutay-gutay na t-shirt na iyon ang nakilala ng mga tanod, kaya nahuli ang suspect na si Jimmy Mercado. Ayon sa suspect, unang beses lang ito na nang-hold up siya. Nakainom lang raw siya, kaya niya ito nagawa. Humingi po ako ng tawad. Sasampahan ng reklamong robbery snatching ang suspect. Nang dahil lang sa simpleng di pagkakaintindihan, ang pagkakaibigan nauwi sa barilan. Kalaboso ang inabot ni Julius Fajardo matapos paputukan ang kabarkada nitong menor de edad sa Caloocan City alas 8:30 kagabi. Sabi ng kabarkada niya, gugulpiin daw namin siya. Maya-maya hinamon na lang ako suntukan nito ni Julius. Kinuha niya yung baril kay Dudong. Doon na po yung nagkabulan. Giyit naman ng sospek, wala siyang balak saktan ang 16 na taong gulang na biktima. Inabot lang raw sa kanya ang 38 caliber na sumpak ng isa pa nilang kaibigan. Sa ibang direksyon pa nga raw niya ito pinaputok kaya't hindi tinamaan ang biktima. Nagtaas yung dugo ko pumanik sa ulo ko. Nabigla ako. Hindi ko intensyon na patayin siya. Hindi pa akong ganun. Sasampahan ng reklamong attempted homicide ang suspect. Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Samantala, manaka-naka ang pag-uulan sa Metro Manila pero sa iba pang bahagi ng bansa, buhos ang ulan kaya problema na naman ang pagbaha. Nakatutok si Victoria Tulad. Bunsod ng sunod-sunod na pag-ulan, nalubog sa baha ang bayan ng Sultan Kudarat sa Maguindanao. Dahil halos hanggang hita ang taas ng baha, ang ilang kalalakihan abay hindi na nagsuot ng short at nakabrief na lang na lumulusong sa baha. Hindi nila alintana na pagtinginan sila ng tao. Ang mahalaga raw ay makapasok sa trabaho at sa kanilang pupuntahan ng hindi nababasa ang kanilang shorts. Ganito kayo sitwasyon nyo araw-araw pag magbaha. Ganyan ang sitwasyon. Mahirap kahirap yan. Mahirap maglabas yan. Pero ang ilan umaasa lang sa mga bangka at mga padyak para makatawid sa baha. Lubog din sa baha ang ilang eskwelahan kaya pangamba ng ilan, baka di matuloy ang klase sa unang linggo ng Hunyo. Sa bayan na Magpet sa North Cotabato, tuluyan ang nawasak ang dike doon, bunsod ng malakas na agos ng tubig mula sa mga ilog. Nagdulot ito ng malawakang pagbaha sa mahigit 10 barangay. Dati na raw may sira ang dike pero bumigay daw ito nang bumuhos ang malakas na ulan kagabi. Naapektuhan ang halos 70 bahay. Aabot naman sa 5 ektarya ng palayan at maisan ang nasalanta. Isang backhoe din ang muntik ng anuri ng Marble River matapos biglang tumaas ang tubig. Buti na lang na isalba ito matapos sumabit sa mga malalaking bato. Sirang dike din ang problema ng mga residente sa San Nicolas, Pangasinan. Nangangamba tuloy sila sakaling tumaas ang tubig sa kalapit na ilog. Nakahanda naman daw ang lokal na pamahalaan kung kailanganin mang ilikas ang mga tao. Ayon sa Pag-asa, asahan na patuloy pa rin makararanas ng pag-ulan sa kanlurang bahagi ng bansa, bunsod ng hanging habagat. Victoria Tulad, nakatutok, 24 oras. Isang buhawi naman ang nanalasa sa San Miguel, lalawigan ng Bulacan. Tinatayang 70 pamilya mula sa 7 barangay ang naapektuhan. Ayon sa isang residente, tila eksena sa pelikula ang biglang pagdilim ng kalangitan bago tumama ang buhawi. Sa lakas ng hangin, nabuwal maging ang mga puno. Ilang residente ang nawalan ng tirahan. Malakas, umuugong. Kailangan may aeroplanong dumadating. Kaya naghihiyaway mga tao, natatakot Talaga, siyempre, nauunahin niya, iligtas yung sarili. Muli naman pong nagpaalala ang Department of Health na mag-ingat tayo laban sa dengue. Sa lungsod ng Zamboanga, dineklara na ang dengue outbreak. Patuloy rin ang pagdami ng mga tinatamaan ng dengue sa ilan pang probinsya. At nakatutok si Mark Salazar. Sa pagsisimula ng mga pag-ulan, unti-unti na namang tumataas ang bilang ng nagkakadengue. Sa Zamboanga City, nagdeklara na ang lokal na pamahalaan ng dengue outbreak. Mahigit 806 na ang kaso ng dengue na itala roon mula Enero. 12 bata na ang namatay. At ngayong malapit na ang pasukan, nagsagawa ulit ng fogging operation sa mga eskwelahan at barangay na may mataas na kaso ng dengue.
Sa Pangasinan, umabot naman sa mahigit 500 ang hinihinalang may kaso ng dengue mula nitong Enero. Mas mataas ito kumpara sa parehong panahon noong 2011. Isa na ang nasawi, 10 bayan ang nasa watchlist. Naitala sa bayan ng Lingayen ang pinakamataas na bilang ng kaso ng dengue. Sa Tagbilaran, Bohol, puro rashes ang katawan at di mawala-wala ang lagnat ng 3 batang ito. Nasa stage 3 na ang dengue tumama sa kanila. Tulog ka na ako sila masikap kay mawawa man taton siya ka ng ganda nagtumbal, balik man, o ginit, hindi akong gidadin ni. Masikap ko ka, kuhan, papagdug ko kay resulta kay yung mga ipadit kay dingding ko mo. Isang linggo na silang nakakonfine sa ospital. Suspetsya ng ilan nilang kaanak. Nakagat ang mga bata ng lamok na namumugad sa 2 abandonadong bahay sa tapat nila. Ngayong buwan lang, 2 na ang namatay dahil sa dengue. Payo ng Department of Health, panatilihing malinis ang paligid para iwas lamok. Kaya naman sa lungsod ng Davao, daan-daang residente ang nagbabad ng kanilang mga kurtin at kulambo sa kemikal pangontra dengue. Isa na kasi ang naitalang namatay sa dengue. Ang City Health Office patuloy ang pagtuturo sa mga residente para maiwasan ang pagdami ng lamok. Mark Salazar, nakatutok, 24 oras. Susunod, dumulog sa investigador ng bayan, lalaking inalok ng cellphone ng napakamura ang halaga, tinakbuhan na makakabayaran na. Ang makakalaban ni Manny Pacquiao na si Timothy Bradley, kumpiyansang hindi raw mababahiran ang kanyang record na walang katalo-talo. Sa gitna naman ng kanyang pagsasanay si Pacman, muling nag-guest sa talk show ni Jimmy Kimmel. Pasinsabi lang po sa mga nag-aapunan dyan, 5 taong gulang na bata sa Mexico, dinukot ang mga mata sa isang ritual. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.